Good morning mga kababayan. It's another day ulit. Kasi yung dapat na plan namin kahapon na sasamahan kami ni Ariel ay hindi rin natuloy kasi sobrang lakas ng ulan and sabi daw ni Ninita sa kanya ay ngayon na lang araw. So nagkausap naman na nagka-chat kami kanina tsaka si Edito. Sunduin lang natin si Ariel. Let's go. Ariel. Ariel. Ay. Oo. Good morning. Ready ka na? Oh, tara, let's go. Sasamahan niya na tayo. Tara. Lakas kasi po ng ulan kaya ayun yung putik. Umulan kahapon kaya hindi po natuloy. Ito na nga yung araw na hiniling namin kay Ariel na makipagkasundo para makita at mabawi si Ninita. Alam namin na napakabigat na desisyon ito kay Ariel, subalit hinangaan pa rin namin siya para makatulong sa problemang ito. Kaya kaagad kaming nagtungo sa lugar na napagkasunduan nilang pagkikita. Ano nga kaya ang mangyayari sa tagpong ito? Makuha na kaya namin si Ninita o tuluyan na itong lumayo sa kanyang pamilya at piliin ang maagang pagkaasawa? Mga kababayan, narito na po ang pagpapatuloy ng kwento. Nasaan ka, Ninita? Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. At dito nga sa lugar na ito kami huminto para sa kanila pagkikita. Okay, nandito na tayo, Ariel. Siguro Paul! Siguro magtago muna kayo doon para hindi tayo mahalata. Makikita kasi Ninita na may sasakyan eh. Okay, doon muna kayo ni dito sa kabilang side. Okay, sige. So dito kami dinala ni Ariel at dito do. Bakit dito, Ariel? Ano yung although malayo at malapit din naman doon sa kinaninita ito sa Sitio Lucadang, siguro pag dumadalo ka kay Ninita. Kasi po noon pa lang po sir, dito na po talaga kami pupunta. Kasi pag pupunta talaga ako sa kanilang bahay, pagagalitan ako ng parents niya. Okay. Dito po kami pupunta sir, kadalasan po dito. Dyan? Okay. Tinatawagan mo na ba si Ninita? Ako, nag-uusap na po kami sa chat po. Chat mo? Oo. Okay. Pero papunta na po daw siya. Papunta na siya? Okay. Oh, wow. Ang ganda pala dito. Okay. So, dito kayo ni Ninita nagtatagpo. Opo. Grabe. Hindi namin alam yung mga ganong pangyayari na kayo ay nakakapagtagpo rito. Sa layo nito, so nagmumotor ka. Opo. Papunta kay... paano pag sa Lucadang? Magchat-chat kayo, si Ninita, sa Sitio 24, sa taas nyo na kayo nagkikita. That's why doon nakita ni Ate Emma kayo, ni Ate Elma, nanay ni Maylene. Opo. Okay. So anong ginagawa nyo dito? Nag-uusap lang po sir, at saka dito rin kami nag-uusap kung ano yung mga plano namin sa buhay.
Oh, wow. Talagang nakapagplano na pala kayo. Okay. Marami bang tumatambay dito o kayo lang? Pero marami naman sir, pero minsan sa hapon lang kami pupunta talaga dito eh. Para walang tao talaga makakita sa amin. Okay, napakaganda ng lugar. Actually, napaka-romantic ng place. Kaya lang talagang hindi itinatadhana na kayo ay tulad nga nung sinabi ko, hindi napapanahon pa, no? Okay, na ano na ba si Ninita? Kasi ahead po kami sa kanya. Kasi ang usapan ay 12:30 sila magkikita, alas 12 na po. So ang gagawin nating setup, tulad nung napag-usapan natin, na kayo dalawa ay magkikita. Pero I hope natutupad ka sa pangako mo, ha? Magkikita kayo dito, pero yung setup natin kay Ninita, nakukunin namin siya. Okay? Sige. So ang gagawin mo, pag malapit na si Ninita dito, nandito ka lang, nag-aantay, and kami naman ay magtatago muna. Kung saan kami pwedeng magtago. Wala kang kumbaga hindi mo kami pwedeng lukuhin. Ano man ang iyong sasabihin, dahil may microphone ka, maririnig namin kasi meron kaming receiver na i-connect sa cellphone. Okay? Naririnig namin ang pag-uusapan nyo dahil mayroon kang microphone. Ngayon, para hindi mahalata ni Ninita na mayroon kang mic, itatago natin ito. Hindi nyo na yun mapapansin na mayroon kang mic kung wari yan ay isang kwintas lamang. Hindi nyo na yun alam kasi ang alam niyang mic kasi yung nakaano. So para hindi nyo yun mapansin, so sabi ko nga sa'yo, hindi mo kami matatakasan, ha? Ano mang pag-uusap nyo ngayon na personal, maririnig namin kasi nga may microphone. Naka-headphone doon, yung receiver na sasabihin mo dyan na andun sa mic. Ang layo ng microphone kahit nandun kami 50 meters abot, ha? So sa pag-uusap nyo, sige, tawagan mo siya ngayon. At sinimulan na nga naming magtago sa mga damuhan upang hindi kami makita ni Ninita. Hello, nasaan ka na? Dito, malapit na. Sige, bilisan mo kasi mainit talaga dito. Sige, bye-bye. Sige. Hihintayin kita. Bilisan mo. Apo, malapit na po. At nang malaman namin na malapit na ito, ay agad ulit kaming nagtago sa damuhan. At isinabay na rin namin ang pagsiset up ng drone para malaman namin kung paparating na siya. Sana kayo, Bi. Bilisan nyo. Miss na kita eh. At sa pagkakataong ito nga ay naririnig ko ang mga pag-uusap nila ni Ninita habang nasa telepono.
kaya wala siyang kawala sa amin. At mula naman sa itaas ay kitang-kita rito kung darating na si Ninita. At katulad nitong aming nakikita, isang motor ang huminto na may nakasakay na isang babae sa likuran. Ito na kaya si Ninita. Mainit ang panahon at kailangan mong magtipid ng kuryente. Huwag kang mag-alala dahil meron tayong solar stand fan. Pwede mo na itong gamitin gamit ang solar panel at pwede rin ito sa electric. Napakadali lamang nitong gamitin. Isaksak lamang ang cable ng solar panel sa stand fan. Ibilad ang solar panel direct sa araw. At ayan, pwede mo na siyang gamitin. Napakaganda nitong solar stand fan na ito at napakatibay. Mayroon na rin siyang ilaw at pwede ka ritong mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na at mag-message lamang po kayo sa aming messenger account at PB Team Solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng PB Team. Maraming salamat po! At isang motor nga ang huminto na may nakasakay na babae. Ito na kaya si Ninita. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Nimiss na kita eh. Punta tayo doon. Basta ka na. Kailan? Nakakain ka ba ng sakto? Base sa boses, bagaman naka-jacket at hindi makita ang mukha niya, kumpirmado siya, si Ninita. Alam mo, grabing iyak ko talaga eh. Kasi, isasama ka na talaga nila Sir Paul sa Manila. Sa Manila. Paano na ba yung natin, yung pangarap nating dalawa, na magbuo tayo ng pamilya natin? Hirap naman ito. Sasama ka. Grabe naman to. Hindi mo na kami lumabas sa mga oras na ito.
at hinayaan muna namin silang makapag-usap. Hinahanap ka talaga sa akin. Hindi talaga. Sa mga oras na ito, umiiyak na si Ariel. Labis siyang nasasaktan sa mga nangyayari. Pero kailangan niyang ipaliwanag na kailangan na nilang maghiwalay para sa ikabubuti nilang dalawa. Kaya nga hindi ako papayag sa nang isama kanila sa Manila. Kasi ikaw kasi yung happiness ko eh. Talaga. Mahal mo rin ba ako? Mahal. Mahal mo pala ako eh. Bakit mo ako iiwan? Paano ba ito? Pagkatapos niyang masabi ang mga bagay na iyon, dito niya muling napag-isip-isip ang mga napag-usapan namin na kailangan niyang gawin. At dito ko hinangaan si Ariel. Alam mo, B, hindi ko talaga alam yung mga plano nila Sir Paul sa iyo. Kaya gusto nilang isama ka sa Manila. Pero masakit man sa kalooban ko, pero wala akong magagawa eh. Kasi pinaintindi nila ng mabuti sa akin kung ano yung nakakabuti sa ating dalawa. Kaya sana naman, B, huwag mo akong makakalimutan. Sige. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Mag-aaral ka ng mabuti doon ha. Sige. Saka papaaralin din ako nila Sir Paul dito. Tapos sila na yung magagastos din sa lahat para makapagtapos din ako ng pag-aaral. So, mag-aral tayo ng mabuti ha. Siguro para sa akin ang aral ko mabuti. Oo nga eh. Hindi lang din naman para sa iyo makabubuti sa iyo, makabubuti din sa akin. Kaya mag-iingat ka ha. Sige. Kaya yung mga pangarap natin noon, sana matutupad natin sa tamang panahon. Ha? Huwag kang magbabago sa akin, ha? Sige. Maghihintay ako sa iyo. Nakakaiyak naman ito. Kaiyak nga. Kung sa tamang panahon lang sana tayo eh, nakapagbuo na talaga tayo ng normal sa isang pamilya. Kaso hindi. Napunta tayo o nalagay tayo sa alanganin na panahon. Sa panahon na hindi pa pala talaga pwede. Hindi pa nga pwede. Siguro para lang naman ito sa atin, di ba? Oh, para lang sa atin. Para lang din ito sa mga anak natin. Puhon-puhon. Nakikita mo ba yung mataas na bundok? Oh, nakita ko. Ganon yun. Ganon kataas yung pangarap ko para sa ating dalawa. Hindi lang sa ating pagmamahalan, kundi para sa mabuting kinabukasan sa ating sariling pamilya.
at para na rin sa ating mga anak sa tamang panahon na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya sana ganun ka rin. So ang mana kamububungan na si kan masulog-sulog. Surgawungan. Wala talagang araw na hindi ako umiiyak, nalulungkot sa kakaisip sa'yo. Kasi hindi pa sana ako handa na malayo ka naman sa akin. Kasi noong una, iniwan mo ako kasi pumunta ka ng Manila. Tapos pinauwi talaga kita kasi gusto kong makasama ka. Pero ngayon, iwan mo naman ako. Nagtanim pa naman ako ng maraming mga produkto, mga abaka, mga saging, mga mais, mga kamuti, para meron tayong mapagkukunan ng panghanap buhay eh. Sayang. Pero ngayon, tatanggapin na lang natin ang nangyayari. Be, sana huwag kang magagalit ha. Okay. Meron akong sasabihin sa'yo. Sana huwag kang magagalit. Kasi sa araw na ito ay tayo'y maghihiwalay muna. Okay lang. At isa pa, sinama ko yung mama mo para mahatid ka nila. Isang ina na nag-aantay na muling mayakap ang kanyang anak. Okay lang sa akin. Huwag akong makakalimutan na. Sige. Ang ilang araw na pagkawalay sa kanyang anak ay muli na niya mayayakap. Sige lang, kaglaan, awas. Di na ako tanaw sa imong kuan, lakanang inong uyab, di ko yun mo tanaw. Mayo gani, nagpakita ka sa kuha, ha? Mayo nagpakita ka si Sir gani, mayo gani, Sir nagalay sa tuwa. Mayo gani kang Ginoo na lang nagbantay sa inyo, ha? Sa duha, mayo gani na. Ginoo gani nagkuhan sa imuha ninita na Ginoo gani nagkuhan sa imuha kanarapon mo. Ngunit sa atong kinabuhi ang Ginoo. Mayo gani na ipakita ka sa kuhan, ha? Kaya ako ang bawyon akong anak, mukha na imong labot. Bantay kang nabakya ka. Basta ako ang nabawi akong anak. Tanawag yun, nakita na ko kay tungod. Nagtanaw sa Ginoo sa amua. Para yun makita mo sige mong tago-tago dito sa kalasangan sa kabablutan sa buntod. Sige kag yung tago-tago kay para di ka makita. Mayo ko ay Ginoo mo tanaw. Nagyod ang Ginoo mo tanaw. Ako yun lain na po na kong tingog tungod sa higit ko kilaki-laki minita. Pila na kaadlaw,
Isa na kasi man sige kong pangita. Tungod imuhang lalaki, dala-dala sa akong anak sa lalaki. Na karon bisang pag muhikog ka, di ko yun. Kuhaon ko akong anak, bisag hikog ka. Unsa may akong labot kung muhikog ka, ha? Unsa may labot na ko. Pag hikog ka, ikaw man na binuhatan. Basta akong anak, ako ang bawiyon, ha? Sige, sige, sige. So, ayun mga kabayan, nasa likod. At least, nakita na po ang mag-ina at nakita ko na rin si Ninita. Ay, sa wakas. At least kanina habang nag-ano tayo, yung sinasabi ni Ariel, naririnig naman natin kasi dito. At sana totoo na nga yun. Halika, lapitan natin. Ninita, yayakap ka sa akin na. At sa wakas ay tagumpay ang aming misyon na makukuha na namin si Ninita. Isang mahigpit na yakap para sa aking itinuring ng anak. Pagkamat may mga bagay itong nagawang pagkakamali, handa ko itong tanggapin at patawarin at ituro sa kanya ang mga tama at mali. Ganyan ang pagiging isang ama at walang isang ina na hayaang mapasama ang kanyang anak tulad ng ginagawa ni Nanay Lorna kay Ninita. Okay ka lang? Okay ka lang? Ay, thank you God. Thank you at naibalikan na sa amin. Okay. Nay. Oh, andito na si Ninita. Halika. Ariel, thank you. Thank you so much. Okay. Narinig ko naman lahat ng pinag-usapan nila. So, gagawin natin. Ninita, halika. Lapit ka. Okay. So, masama man ang pagsiset up namin na ginawa, kasalanan ko yun. Ako nagplano noon na makuha ka talaga. Salamat Ariel, nakipagtulungan ka sa amin. At least ngayon na-realize mo na ba kung ano yung tama at hindi? O ano yung tama? Kapag-aral kaming dalawa, unahin po muna yung mga sarili namin. Tama. Okay? So Ninita, magtutuloy ka sa pag-aaral. Naintindihan mo? Okay, si Ariel, para din makamove on siya sa nangyari, tutulungan ko siya ng team na siya ipag-aralin. Mag-aaral din siya. Para kung dumating yung panahon na kayong dalawa ay para sa isa't isa, ready kayo. Ha? Ready nyo nang harapin ang panahon na kayo ay okay na, nakagraduate siya, ikaw nakahuman din sa pag-school, ito na yung narating mo. At kung talagang para kayo, ay para sa inyo sa isa't isa. Masakit man para kay Ariel tong nangyari, tanggapin mo ha. Okay? Again, ito ginagawa lang namin yung sa tingin at tama para sa inyong dalawa. Ha? It's hard to say goodbye, pero darating yung tamang panahon para sa inyo. Naintindihan? Okay? Ang pagmamahal kasi hindi siya basta-basta. Malalim ang explanation ng pagmamahal. Na kapag hindi natin ginamit sa tama, may mapapahamak. Yung iba nagiging okay, maswerte. No? Pero pag ang pagmamahalan na hindi napaghandaan at nagsama, mabubuwag din. May mga pagsisisihan. Ha? Unahin muna ang sarili at kapag handa na kayo, hindi na namin kayo tututulan. Okay? So, okay na sa'yo na kayo maghihiwalay? Sige po, sir. Okay. So, napagkakasunduan na natin ngayon. Saksi ang magulang, sila Paul. At ang kalikasan, napakaganda dito. Balang araw, babalik kayo dito. Sana ganito pa rin itsura nitong lugar na ito.
Pagbalik nyo dito, dumating yung panahon na yon na maging kayo at ready na kayo. Balikan nyo itong lugar na ito. Okay? Siguro matanda na rin ako nun. Ngayon ay kukunin ko na si Ninita. Dadaling ko na ulit siya sa Maynila. Kasi yun yung tama para makapag-aral siya ng mabuti. Kasi kung nandito siya, maaring babalik-balik lang. Kasi ngayon okay. Susunod, hindi natin alam. Ha? Naku, gyud gusto mo balik ka sa akong anak, ha? Ayaw balik eh. Ayaw balik eh akong anak kay ako ang gibawi. Okay. Gusto ko gyud salamat po sa istorya ni Sir Biyahero. Nagpabalik ko si Ninita sa Manila. Para dili ka gyud dili mabulabog akong anak. Basi mo balik ka sa akong anak. Ha, pakulong ka. Basta imong balikan akong anak. Karon ni ako ang nabawi akong anak, ayaw gyud ipadayon ang imong palanos akong anak. Para makalampos pa. Salamat ko Ginoo akong nakita. Sunapod si Sir mo alalay sa ako. So Ariel, mag-usap na lang tayo. Ha? Salamat. Ingat, Brad. Maraming salamat. Di ko gyud Sir mga kuan bisan mga yung pasayo di ko gyud mga kuan. Di ko papangayog pasayo basi kan akong anak. Isang paghilakan ko gyud. Okay. Okay, sakay. Dito ka na, Nay. Sakay. Mahirap man itong tanggapin para kay Ariel. Pero sana'y malampasan niya ito at mayroon siyang matutunan sa mga nangyaring ito sa kanya. At ganun din kay Ninita, na ang maagang pag-aasawa ay hindi sagot para matakasan ang kahirapan. Mas maigi pa rin na paghandaan ang iyong kinabukasan.